Hi guys, good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano ko po sila pinapakain. Baling ginagawa ko guys is binibigyan ko lang sila ng isang cup, isang caltex lang po ng feeds dahil yun lang yung mauubos nila at hindi natin sila pwedeng sobrahan ng pakain kasi sila ay mga biik para iwas na rin po sa pagtatae. So guys, ngayon ay 2 PM na kaya ang ginawa ko is pinapakain ko sila every 6 to 7 o'clock in the morning and then binibigyan ko sila ng merienda mga around 9 in the morning. Nagbibigay ako ng mga organic foods kaya hindi sila basta-basta nagugutom guys. Kaya ang oras ngayon is 1 PM na ng hapon at okay lang yan kung ngayon lang sila kumain. Kasi hindi natin sila pwedeng pakainin ng basta-basta lang. Hindi natin sila pwedeng pakainin ng kumbaga busog pa sila ipinapakain mo na naman ulit. Kailangan meron kang time limit. Kailangan gagawa ka ng oras para sila ay kumain. Sila ay kumakain guys ng 3 to 4 times a day. Pwede mo silang pameriendahin ng mga organic foods kapag hindi breakfast, hindi lunch, at saka hindi dinner. Pwede mo silang pameriendahin guys ng kung ano lang sa paligid na meron kayong available, katulad na lang ng dahon ng saba, katulad na lang ng dahon ng ipil-ipil para po sa deworm ng mga alaga nating mga baboy. So, pwede rin natin silang pakainin ng dahon ng malunggay dahil rich in vitamins po yung mga ganong klase ng dahon at nakakatulong din po yun para tumaba yung ating mga alagang baboy. Bali, last year guys, meron akong mga inahin kaso sinamang palad. So, hindi ko na lang sa inyo sasabihin kung napano sila. Basta, ayun, naging failure po yung aking babuyan nung nakarang taon base sa sakit na dumapos sa aking mga alaga. So, hopefully na ngayon is okay na ang panahon. Wala nang virus, wala nang ESF, wala nang kung ano man yung pwedeng dumapos sa ating mga alagang baboy. Basta, panatilihin lang nating malinis yung kanilang bahay, ang kanilang kulungan. Kung napapansin niyo guys, yung aking mga alagang baboy marumi. Sila po ay hindi ko pa sila pinaliguan. Simula nung kinuha ko sila, ngayon is 9 days na sila sa akin. So hindi ko sila pinaliguan agad-agad kasi uso ngayon yung sakit sa balat. Kumbaga, merong pong parang kati-kati na hindi mo siya pwedeng paliguan yung ating mga alaga. Minsan kailangan din nating magbasa-basa sa Google, sa YouTube, sa mga YouTube. Kung sa katulad nating backyard farming, pwede rin may matutunan tayo sa kanila about sa ating mga alagang baboy. Kaya ito, nag-share po ako sa inyo ng kung ano man yung pwede kong maitulong sa inyo para makapagbigay din ako ng magandang tips, proper way to raise yung ating mga pigs. So ayan, kailangan laging malinis yung kulungan ng ating mga baboy. Minsan, magbigay ka ng oras para sa kanila para linisin yung kanilang kulungan ng maayos. Dapat nagpapausok rin tayo minsan para matanggal po yung mga sakit na nakapaligid sa ating mga baboy. So, kung makikita nyo talaga guys, hindi pa sila nakakaligo simula nung kinuha ko sila kasi iniingatan ko po sila. At kung nakikita nyo namang basa yung kanilang kulungan is talagang lininis ko po yan kanina. Bago lang silang kumain kanina ng maybe 3 hours ago. 4 hours ago na guys, na pinakain ko sila ng dahon ng saba. Kaya ayan, parang busog pa sila. Pero kitang-kita nyo naman na wet feeding po yung ginawa ko. So nilagyan ko po yung feeds ng water na depende po sa inyo kung gaano karaming water yung ilagay nyo. Basta magugustuhan ng inyong mga alagang baboy. So ayan, nag-aaway-away nga sila dahil sarap na sarap sila sa pagkaing binigay ko para sa kanila guys. At ang bilis din nilang lumaki. Nakadepende rin kasi yan sa pag-aalaga mo guys, kung paano sila pakainin, kung paano mo sila alagaan ng wasto. Kasi yung ating mga biik ay sensitive po yan, pwedeng magtae-tae, pwedeng kung ano yung mabilis mamatay, ganun. Kaya minsan kailangan maagap ka rin magaling ka rin ng mga sakit ng baboy na pwedeng maging coast. Kaya minsan pwede mong iwasan yung mga ganun para hindi na po lumala sa ating mga baboy. So, nakikita nyo naman na finish na yung kanilang pagkain at pwede pa natin silang bigyan ng dry feeds. Depende po sa inyo kung gaano po karami yung pinapakain ninyo.
So, yan lang po.